Halos siyam nga na oras ang nilakbay namin sa tuktok ng bundok para makapunta sa Sitio Danao, tribo ng mga katutubong Alangan para makapaghatid ng kaunting tulong. Gabi pa lang pala nito ay nagrepack na kami ng aming mga ibibigay sa mga katutubong Alangan. Kaunting tulong lang naman to at hindi rin naman kailangan na sobrang dami kasi yung pupuntahan namin ay talagang malayo at saka marami kaming aakyatin na bundok. Ang pinili lang pala namin dyan na i-repack ay yung mga magagaan katulad ng mga biskwit, tsaka mga noodles. Gustuhin man namin na maglagay ng dilata at tsaka bigas kaya lang baka hindi na kami umabot sa Sitio Danao. Pagkatapos naming mag-repack ay natulog na kami at gumising naman kami ng mga bandang alas 4 ng umaga at nagbihis lang at pagkatapos ay umalis na. Bali, siyam pala kami lahat na pupunta sa Sitio Danao. Kasama ko yung asawa ko, si Papa, yung bunso kong kapatid, tapos si Uncle at meron din akong dalawang kasamang pinsan. Meron din pala kaming kasama na dalawang katutubo at sila yung pinakang tour guide namin. Simula pala doon sa pinag-iwanan namin ng motor ay naglakad lang kami ng kaunti sa patag at pagkatapos puro na paakyat yung nilakad namin. Pagkalipas nga ng mga kalahating oras, medyo mataas-taas na yung narating namin pero hindi pa talaga ito yung pinakang tuktok na mapupuntahan namin. Hindi naman dire-diretso yung lakad namin dyan. Minsan nagpapahinga kami kapag talagang nakakaramdam na talaga kami ng pagod. Sa sobrang pagod, talagang mapapasalampak ka na sa lupa. Ito nga kapatid ko, kapag nakakaramdam ng gutom ay kumakain ng tinapay. Ito pa lang pala yung unang beses na makakaakyat ako sa ganito kataas na bundok. Mabuti na nga lang, meron akong exercise kasi sa bundok ng Tralala, halos araw-araw talaga ako nakakaakyat. Mula pala dito sa pinakang pwesto ko, lahat ng bundok na yan na nakikita nyo na nasa pinakang kanan. Diyan kami magdadaan sa pinakang tuktok niyan para makarating dito sa Sitio Danao. Nung tinuro pala sa akin niya, nung kasama namin na katutubong mangyan na diyan kami pupunta, sabi ko sa sarili ko parang imposible na makaabot ako doon. At hanggang ngayon nga hindi ko akalain na nakarating ako doon, kaya ko pala. Mga bandang 7:30 naman to ng umaga at mas mataas na ngayon narating namin at meron nga kinukuha dito yung uncle ko na halaman na hindi ko alam kung ano ba ang tawag. Halamang gamot daw pala to at maliliit lang siya at maganda yung kanyang itsura. Alas 6 ng umaga kanina nung nagsimula kaming maglakad paakyat at 7:30 na nga ngayon, so bale isang oras at kalahati na kami naglalakad at nung nakarating na nga kami dito sa pwesto na to ay dito pa lang kami kakain ng umagahan. Hindi na pala kami nagsaing dyan kasi meron naman na kaming baon na kanin at saka ulam. Ang ulam namin dyan ay adobong baboy na niluto ko pa kagabi pero yung kanin na yan ay kaninang umaga lang namin niluto. Habang kumakain nga kami dyan, talaga namang enjoy na enjoy kami dahil ang ganda rin kasi ng tanawin. At pagkatapos nga namin kumain, nagpain-in lang kami dyan ng mga 5 minutes pagkatapos tuloy na naman kami sa paglakad. Mas mataas na naman ngayon yung aakitin namin. Mabuti na nga lang bagong kain, meron na namang lakas para umakyat. Pagkarating ko nga dito sa medyo mataas-taas na ng kaunti, dito na ako nakakita ng pine tree. At eto pa lang pala yung pangalawang beses na makakakita ako ng pine tree sa personal. Umupo nga lang muna ako dyan ng saglit ng kaunti para magpahinga at pagkatapos tuloy-tuloy na ulit ako dyan sa paglalakad at dito nga sa may daan meron akong nakita na sabi nila ay iniinuman daw ng unggoy. Hindi ko alam kung ano ba ang tawag sa halaman na to pero kakaiba yung itsura niya at saka yung pinakang loob niya ay merong laman na tubig. Siguro kasi kapag umuulan nalalagyan siya ng tubig tapos kapag meron langgam na nalaglag sa loob hindi na makakaalis, matatrap na siya doon hanggang sa mamatay na. At ang pinakang hindi ko talaga makalimutan sa halaman na to ay yung amoy niya. Todo pa naman ang bubo ko ng tubig dun sa kamay ko. Tapos yung amoy niya ay talagang kakaiba. Hindi ko makalimutan. Sobrang baho. Matapos yan, tuloy-tuloy na naman pala ako sa paglalakad. At paminsan-minsan ay tumitigil ako para pagmasdan yung mga magagandang tanawin. At yung mga kasama ko pala dyan, yung iba ay talagang sobrang layo na. Halos paakyat na naman sila dun sa isa pang mataas. Nagmadali na nga ako dyan sa paglalakad para maabutan ko sila. Nahuhuli ako kasi kapag meron akong nakitang kakaiba, naga-video-video muna ako tapos naga-picture-picture. Malayo na ang nalakad namin pero wala pa daw kami sa kalahati ng pupuntahan namin. At hindi ko na rin alam kung ilang bundok na ba ang naakyat namin. Alam ko sa sarili ko na talagang malayo pa yung pupuntahan namin. Pero kahit na malayo ay ini-enjoy ko pa rin kasi magaganda yung mga tanawin. Napakaswerte nga namin nung nag-akyat kami nung araw na to sa taas ng bundok kasi parang gusto talaga ni Lord na makarating kami sa tribo ng Alangan kasi hindi mainit at saka hindi rin sobrang lakas ng ulan. Mga bandang 8:30 nakarating kami dito sa Mindoro Pines. Bali, 2 oras at kalahati na nakarating kami dito sa lugar kung saan laging pinupuntahan ng mga tao. Meron din pala kami naabutan dito na kubo, yun nga lang natumba na. Tsaka umuulan na pala dyan, kaya naman nagkuha na nga kami dyan ng tagi-isang plastic at binalot namin sa katawan namin para naman hindi kami babasa ng sobra. Tuloy-tuloy na naman nga kami dyan sa paglalakad at maya-maya nga lang din konti ay tumigil na ang ulan at habang palayo pa nga kami ng palayo ay mas gumaganda pa ang tanawin. Naiiwan na naman nga ako dyan kaya naman nagmamadali na naman ako sa paglalakad at eto nga't naabutan ko sila kung
saan talagang parang maulap na. Tuwang-tuwa nga dyan yung kapatid ko, pati na rin ako, lalo na tong uncle ko, talagang meron pa siyang pasayaw-sayaw kasi naman para kami nasa Baguio, ang lamig. Talagang mataas na ang narating namin pero wala pa rin kami sa kalahati. Nagpahinga lang pala kami dyan ng kaunti at pagkatapos naglakad na ulit kami. Kapag pantay pala yung nilalakaran namin at kapag pababa, talagang dire-diretso lang kami at hindi tumitigil. Pero kapag paakyat, katulad na naman ng ganito, ay talagang paminsan-minsan ay humihinto kami para magpahinga. At dito nga sa paakyat na pinuntahan namin, meron kami nakita na puno ng inyam o arusip. Masarap din ang lasa nito, para din siyang bigna, yun nga lang sobrang liliit. Nagkain lang kami dyan ng kaunti at pagkatapos tuloy-tuloy na naman kami sa paglakad. Hanggang sa nakarating na naman nga ulit kami dito sa pinakang tuktok at nagpahinga lang pala ulit kami dyan ng saglit dahil meron na naman kasi kaming inakyat na kainamang tarik. Mabilis lang pala dyan ang ginagawa naming pagpapahinga para mabilis kaming makarating at masasabi ko nga dito sa nilalakaran namin ngayon ay nakalahati na rin namin sa wakas. At masasabi ko rin talaga na ito pang kalahati na lalakarin namin ay mas matatarik pa talaga yung bundok na aakyatin namin. Bibihira lang yung bundok na natatandaan ko na sa gilid kami dumaan, talagang halos lahat ay sa tuktok. Mga bandang alas 12 nung meron kami nakita na puno ay tumigil muna kami saglit para magluto ng kakainin namin ngayong tanghalian. Ulam na lang pala ang lulutuin namin kasi meron pa naman kaming kanin na natira kanina umaga na siguradong kasya pa sa amin. Baka pala ang ulam namin ngayong tanghalian. Nagluto kami ng baka ang flavor na noodles. Ito kasi yung mabilis lutuin kaya ito yung pinili namin. Pagkatapos namin kumain dyan ng tanghalian ay nagpahinga lang kami dyan ng konti at eto na naman nga ang sinasabi. Pagkatapos kumain ay matarik na naman kaagad ang aakyatin. Minsan kapag sobrang tarik talagang hindi ko maiwasan na humawak sa mga damo kasi natatakot ako baka bigla akong gumulong. Nag-iingat talaga ako dyan sa paghakbang kasi ewan ko na lang talaga kung saan nila ako pupulutin. Kung pupulutin pa nga ba nila ako, paano kung hindi na nila ako makita? Sa tanang buhay ko, eto pa lang talaga yung unang beses na nakapaglakbay ako ng ganito kalayo. Napakagandang experience ito at hindi ko kakalimutan ang mga ganitong pangyayari. Sabi sa amin ng katutubo, eto na daw ang huling bundok na aakyatin namin kasi sa pinakambaba daw nito ay dito na namin makikita ang Sitio Danao kung saan nakatira ang mga tribo ng Alangan. Diyan na rin pala kami magpapalipas ng gabi at ang oras pala na to nung natatanaw pa lang namin sila ay mag-aalas 3 na ng hapon. Pero bago kami dumiretso sa tribo ng Alangan ay pumunta muna kami dito sa lake para sumilip saglit. Mangingilaw sana kami dyan kaya lang sabi naman sa amin ng katutubo na si Boyet wala daw laman na isda yan. Sabi ko sayang, sana malagyan ng similya para yung mga katutubo dito meron silang panguhanan ng mga isda. Nung masilip nga namin dyan ang lake ay umalis na rin kami kaagad at dumiretso na nga kami dito sa mga tribo ng Alangan. Iilang bahay nga lang yun nandito at yung ibang bahay wala pang mga tao dahil pumunta daw sa kanilang mga kaingin. At ang una nga namin na nilapitan dito ay yung bahay ni tatay. Sa lawak ng bahay ni tatay, silang mag-asawa lang daw pala ang natutulog dyan. Si tatay pala ang pinakamatanda dito sa kanilang lugar at pinapasok niya nga muna kami saglit sa loob ng bahay niya habang nagbitak siya dyan ng mga kaway-kawayan para panggawa ng bilao. Maya-maya nga lang din konti ay lumabas na rin kami dyan at nagpapahinga muna kami dito saglit sa labas habang hinihintay pa namin na bumaba yung ibang mga katutubong Alangan sa taas. Meron pa daw kasing kaunting bahay sa taas kaya hinihintay lang namin sila na bumaba para maibigay na namin yung kaunting tulong na dala-dala namin. Nung una, ang tagal nilang lumapit, siguro akala nila may meeting pa. Kaya sabi ko, walang meeting-meeting, walang sensus-sensus, mag-aabot lang, magbibigay lang kami. Tag-iisang balot lang pala dyan yung una namin binigay sa kanila kasi iniisip ko baka hindi ko masya. Pero nung nabigyan na namin sila lahat, nakita ko na yung sako ay halos kalahati pa. Kaya ang ginawa namin ay binigyan pa ulit namin sila ng tag-iisang balot. Naghahanap din pala sila dyan ng bigas kaya lang sabi namin hindi namin kaya. Baka hanggang Mindoro Pines lang kami kung meron kaming dalang bigas at umuwi na. Nung nabigyan na pala namin sila lahat ay bumalik na ulit sa taas yung mga bumaba kanina. Fast forward tayo, dito pala kami natulog ngayong gabi sa bahay ng isang katutubong Alangan. Yung may-ari daw pala ng bahay na to ay nasa kaingin niya at pwede daw kami ditong matulog ngayon. Malinis ang bahay na pinagtuluyan namin kasi kalilipat lang daw pala nila dito at dito na rin pala kami kumain ng hapunan at ang ulam namin ay native na manok na galing sa mga katutubong Alangan. Pagkatapos pala namin kumain dyan, natulog na rin kami at abangan nyo po pala yung next vlog ko sa pangalawang araw namin dito sa bundok. See you lang for today's video. Thank you for watching!